Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Simon. Walang eksaktong taon. Lugar ng Negros Oriental. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Nakangiti at tuwang-tuwa itong si Simon sa mga bisitang kababaihan. Lalo na ang mga kadalagahang habang sumasayaw sa saliw ng awitin. Isang malaking piging kasi ang naganap sa kanilang mansyon, gawa nga ng kaarawan ng kanyang ina. Hindi naman maitatanggi ang mga napakaglamorosong mga panauhin. Mga kapwa mayayaman na tinatawag bilang alta sa syudad ang mga bisitang dumalo. Bilang nag-iisang anak ay ibinibida palagi ng kanyang mga magulang itong si Simon sa tuwing may mga okasyon. Sa edad na 35, hindi pa nag-aasawa itong binata. Sinusulit at nililibang muna niya ang sarili bilang buhay binata ayon na rin sa kanyang rason. Hindi na mabilang kung ilang babae na ang ipinakilala ng kanyang mga magulang, ngunit alinman sa mga iyon ay wala namang napupusuan itong si Simon. Sabik na ang ama't ina niya na magkaroon ng apo. Kung sa tindig at itsura ay talagang hindi mahihindian itong si Simon. Hindi naman umuwing luwaan ang mga dalaga dahil isa-isa silang pinagbigyan ng binata na isayaw. Napaka maginoo din nitong si Simon na mas kinagigiliwan ng mga babae. Sa katunayan, may isang babae na baliw kay Simon sa katauhan ni Magdalena. Si Magdalena ay nag-iisang anak na babae sa napakayamang mag-asawa. Halos ipinagsiksikan na nito ang kanyang sarili sa binata, ngunit ayaw talaga nito sa kanya. Kahit ramdam na iyon ng babae, ay hindi pa rin siya sumusuko. Sa pagtatapos ng piging na iyon, ay isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Nasa labas na naman si Simon upang magpaalam sa mga bisitang lumalabas. Ang pinakauling lumabas ay si Magdalena. Pilit pa rin itong inaakit ang gwapong binata, subalit ngumingiti lamang si Simon at nananatiling maginoo. Lumabas at umalis na ang dalaga na walang nahihita sa binata. Matapos naman ito ay nag-utos na itong si Simon sa mga katiwala na isara ng maigi ang mga pinto at bintana. Sa kanyang silid ay nakatayong humarap si Simon sa may salamin habang hinuhubad ang magarang kasuotan. Umupo naman siya sa gilid ng kama at napahawak na lamang sa kanyang ulo habang naiirita ang kanyang muka. Sa bawat piging ay palaging ganito ang kahihinatnan ng binata. Sawang-sawa na siya sa ganitong okasyon dahil nagsosuot lamang siya ng maskara upang pagtakpan ang tunay niyang saloobin. Si Simon ay anak mayaman, ngunit hindi na siya umaasa sa salapi ng kanyang mga magulang dahil simula noong napasa kamay niya ang mutya ng buhaya ay naging maswerte na ito. Ang kanyang sariling negosyo na pagawaan ng tela ay umunlad ng ganoong kabilis. Nahihilig din sa sugal ang binata at limpak-limpak na salapi ang nadadala niya mula rito. Ang mutya ng pangil ng buhaya ay nagbibigay swerte sa sino mang may hawak nito, sa larangan ng negosyo o kahit pa sa pagsusugal. Masasabing nasa kanya na ang lahat: salapi, impluwensya at kung ano-ano pa. Ang mutya namang tangan niya ay bigay ng isang matandang babae noong nasa edad 20 pa lamang ito. Bilang anak mayaman ay hindi naman siya naniniwala rito, pero
Nung sinubukan niya na, ang pagninegosyo ay nakumpirma niya ang kahalagahan at kayang gawin ng mutya. Sinubukan rin niya sa sugal at upang mas mapatunayan, minsan ay hindi niya ito dinala at kahit minsan ay hindi siya nanalo sa sugal. Kaya naman palaging suot niya ito bilang kwintas. Minsan naman ay nagbakasyon itong si Simon sa isang isla. May mga nagtitinda doon bilang pampasalubong. May napansin ng binata na isang babaeng matanda na panay titig sa kanya. Noong una ay binaliwala lamang niya ito, ngunit nakita niya ito na nasa harap ng bahay na pinagbabakasyonan niya. Imbis na magalit at matakot, ay kinausap ito ng mahinahon ni Simon na merong paggalang. Biglang kinuha ng matanda ang kamay niya at tiningnan ang palad nito. Ayon sa matanda, ang kamay nito ay ang papas lang sa isang pinuno ng kasamaan. Sa gulat ni Simon ay bigla niya itong binawi at tinanong ang matanda kung may kailangan ba ito sa kanya. Ngunit sabi ng matanda, si Simon daw ang may kailangan sa kanya. Bago naman umalis ang matandang yon, ay dito na ibinigay ang isang napakaputing pangil ng hayop. Isa itong mutya ng buhaya ayon sa matanda. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang mga nagtitinda sa labas at hinanap ang matanda, ngunit wala man lang nakakilala rito. Nagkipit balikat na lamang ang binata at ibinalik sa bulsa ang sinasabing mutya. Hindi na lamang niya iyon dinidibdib pa at inisip na lamang niya na isang alaala mula sa isla ang pangil na iyon. Samantala, mataas ang araw na nang magising itong binata dahil sa katok ng pinto. Pagbukas niya naman ay tumambad sa kanyang harapan si Ignacio. Inaya siya nito ng agahan. Matapos ang almusal na iyon ay nagtungo na si Simon sa kanyang negosyo. Matapos ang paglilibot ay pumunta na siya sa isa pang kaibigan upang mag-ensayo ng pampalakasan. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ay sumasali itong si Simon sa tagisan ng lakas kapalit ay limpak-limpak na salapi. Ito ay tinatawag na sabong ng mga tao. Ang tanging nakakaalam lang nito ay walang iba kundi si Ignacio. Simula din kasi nang magkaroon ng mutya itong binata ay may kakaibang lakas siyang nararamdaman. At kahit minsan ay hindi pa siya natatalo sa laban ng pisikalan. Pagsapit ng gabi ay sumabak na naman si Simon sa labanan at gaya ng dati ay panalo na naman siya. Ang pinakaiingatan niya ay ang kanyang mukha dahil pag nagkaroon siya ng pasa ay tiyak malaking bagay iyon, lalo na sa kanyang ina. Pero hindi maiiwasan na magkaroon siya ng mga sugat sa kamay. Sa pagpasok niya ng kwarto ay binubuka-buka niya ang mga kamay dahil sa mga sugat at marahang ginagamot. Kinabukasan ay nabulahaw ang mansyon nila dahil sa pagsugod ng isa sa kanilang bisita noong nakaraang piging. Galit na galit ito at hinusgahan pa sila na pamilya ng mga aswang. Tila nabilaukan ang ina ni Simon sa narinig nito dahil hindi naman ito lubos akalain na pagbibintangan sila ng nakakatawang bagay na yon. Ayon pa sa lalaki, ang anak raw niya ay nabiktima ng yanggaw at sabi ng albularyo ay nakuha raw ito mula sa isang piging. Wala naman daw ibang piging na dinaluhan ang anak nito maliban sa kanila. Pero hindi nila naintindihan kung ano ang yanggaw. Kaya naman ipinaliwanag ito ng lalaki na ayon din
sa pagpapaliwanag ng albularyo. Dahil naman sa galit ng ina ni Simon, ay pinagsabihan niya ang lalaking yon na ipagamot sa isang espesyalista ang anak nitong nababaliw. Mas lalong tumindi ang gulo at umawat na dito si Simon. Pinakiusapan niya ang panauhin na huminahon at tiniyak na hindi sila pamilya ng aswang. At hindi rin sila naniniwala sa mga ganoong nilalang. Upang mapakalma, ang panauhin ay sumama mismo ang binata dito upang makita ang kalagayan ng anak. Kahit pigilan pa siya ng kanyang ina, ay wala na itong nagawa pa. Sa pagdating naman nila sa bahay ng lalaki, ay nagtungo agad sila sa kwarto ng anak nito. Tumambad kay Simon ang dalaga na nakatali sa isang kadena. Umiiyak pa ito at nagmamakaawang pakawalan siya umano. Ayon pa sa ama, maayos naman daw ang anak kapag may araw, pero ibang usapan na kapag sasapit ang gabi. Ginagamot na raw ito ng albularyo, ngunit hindi pa lubusang gumaling dahil sa matinding pagkapit ng yanggaw sa loob ng katawan nito. Naghintay naman ang binata na sumapit ang gabi at dito na nag-umpisang magwala at maglaway ang dalaga. Animoy mabangis na hayop na pilit kumakawala sa kadena. Hindi naman makapaniwala itong si Simon sa kanyang nakita. Maski siya ay nasindak sa kakaibang itsura at inasal ng babae. Ilang saglit pa ay dumating na ang albularyo. 5 kalalakihan na ang nagtulong-tulong upang mapigilan ang babae habang pilit itong pinapainom ng langis. Kailangan daw ito upang maisuka ng babae ang yanggaw. Nakakaawa ngunit nakakatakot din. Sa paulit-ulit na pag-inom ng langis, ay sumuka na rin sa wakas ang babaeng yon. Kitang-kita naman dito ni Simon ang isang buo at buhay na kulay itim na sisiw. Nanlaki na lamang ang mga mata niya kung papaano ito nakapasok sa sistema ng dalaga. Makalipas ang ilang oras, ay dito na idineklara ng albularyo na ligtas na ang babaeng yon. Subalit, bago ito umalis ng kanilang bahay ay tumitig ito kay Simon at nagwikang hanapin daw nito ang may kagagawan sa pangyayanggaw dahil may kakayahan siyang gawin ito. Naguluhan naman ang binata sa sinabi ng albularyo at napatanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Itinuro ng matanda ang nakakonsagra niyang kwintas at tuluyan na itong umalis. Sa pagdating niya ng bahay ay kinumpirma nga niya sa mga magulang na totoo ang biktima ng yanggaw. Naging malaking palaisipan nito sa kanila. Sa pagpasok niya ng kwarto ay bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng albularyo. Papaanong may kinalaman ang kwintas niya sa sinasabi nitong siya lang ang may kakayahang labanan ng bumiktima sa dalaga. Hindi talaga mapakali itong si Simon, kaya naman inalam niya ang kinaroroonan ng albularyo. Bandang hapon ay nakatayo siya sa tapat ng bahay nito. Dito niya nakilala ang albularyo sa pangalang Mang Pedring. Mang Pedring, hindi ko talaga naiintindihan ang sinabi niyo sa akin kahapon. Lalo na yung itinuro niyong kwintas ko. Sa katunayan, isang malaking hiwaga din talaga ang kwintas na ito para sa akin . Maganda at swerte naman ang atid nito, pero may ibang kakayahan pa po ba ang mutyang to? Maiging tanong naman dito ng binata. Ay nako Simon, may hawak kang mutya pero hindi mo alam ang taglay nito. San mo ba yan nakuha? Tanong naman dito ng albularyo. Binigay lang po ito sa akin ng matandang babae na taga-isla. Ayun nga ang sabi niya, ako daw ang makakatalo sa isang pinuno ng kasamaan. Kaya niya naman ibinigay ito sa akin.
Paliwanag naman dito ng binata. Tama ang sinabi ng matandang iyon, Simon. Alam mo, hindi lang tayong mga tao at mga hayop ang naninirahan sa mundo. May mga kakaibang nilalang na hindi kalimitang nakikita ng mga tao. Wika pa dito ng matanda. Tulad po ba ng engkanto, multo at aswang? Tugon naman dito ng binata. Higit pa riyan, bata. Nagkalat din sa mundo ang tinatawag na mga mutya upang maging instrumento sa pagkontra ng mga masasamang nilalang. At isa sa mga yon ay ang tangan mong mutya. Paliwanag naman dito ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay dito nalaman ni Simon na siya pala ay matagal ng antingero. Subalit hindi pa rin ganoon kasolido ang kanyang paniniwala sa mga pinagsasabi ng albularyo. Maaring totoo ang swerte, pero ang mga nilalang tulad ng aswang ay tila ba hindi pa rin ito kapanipaniwala para sa kanya. Isang umaga nun, habang nasa labas ng bahay si Simon, papuntang pabrika, napansin niya naman ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng puno. Inisip pa niya na baka nagpapahinga lamang ito. Subalit pagsapit ng gabi, habang nasa terasa siya ng bahay, ay napansin niyang muli ang lalaking yon. Naroroon pa rin ito sa ilalim ng puno sa tapat ng kanilang bahay. Inutusan niya naman ang katiwala na manmanan ang lalaki dahil baka may binabalak itong magnakaw. Nagkunwari naman ang binata na hindi niya ito napansin hanggang sa pumasok na siya ng kwarto. Doon sa bintana niya, pinagmasdan na nakatago sa may kurtina. Ilang oras pa ang lumipas ay dinalaw na siya ng antok. Pero bago yon, sumilip muna siya sa bintana at laking gulat niya dahil naroroon pa rin ang lalaki. Halos mag-aalas 11 na ng gabi. Patuloy naman niya itong pinagmasdan hanggang sa tila isang ilusyon ang nakita ni Simon dahil ang lalaking yon ay unti-unting naging aso. Nagmadali naman itong kumuha ng mahabang baril. Maingat siyang nagtungo sa may terasa upang asintahin ang nilalang. Nakita niya itong naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Tumigil naman ito saglit at biglang lumundag sa bakod papasok ng bakuran. Dito na tinutukan ni Simon ng baril ang asong yon. Mabilis itong nakailag at tumingin pa ito sa kanya habang umaangil bago tuluyang tumakas. Dahil sa pangyayaring yon ay napagtanto na ni Simon na totoo nga ang mga aswang. Ilang saglit pa ay patakbong napunta ang mga magulang niya sa may terasa at labis itong nag-aalala. Lalo pa nang makita nilang may hawak na baril itong anak nila. Kahit ayaw maniwala ng kanyang mga magulang ay ipinagpipilitan pa rin ng binata na totoo ang kanyang nakita. Simula nung mangyari yon, naging mapagmatsyag na sa paligid ang binata. Makalipas ang ilang araw, ay may mga usap-usapan na tungkol sa kakaibang nilalang na nakita ng mga kapitbahay. Talagang hindi na biro ang nangyayari sa kanilang paligid. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi pa rin naniniwala ang kanyang mga magulang. Sinabi pa ng mga ito na nahihibang na ang mga tao at kung ano-ano na lamang ang pinag-uusapan. Napailing na lamang si Simon sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan, lumabas ng kwarto si Simon at nagtungo naman ito sa terasa. Sumama kasi ang kanyang pakaramdam, kaya nais niyang lumanghap ng sariwang hangin. Nakaupo naman ito habang nasa gilid ang mahabang baril.
Sa kanilang lugar ay sadyang nakakalamang ang kanilang tahanan dahil ito ay isang mansyon. Ito lang din ang may 2 palapag, kaya kita niya ang bubungan ng mga kapitbahay. Sa 3 bahay, mula sa kanilang tapat, ay may napansing aso ang binata sa bubong. Bumalik naman sa kanyang alaala ang mga testimonya ng mga tao na may namamataan silang kakaibang aso sa mga bubungan ng bahay. Hindi naman yata normal sa isang aso na umakyat ng bubong tuwing gabi. Ang uri ng baril na meron itong binata, ito yung modelo na ginamit pa noong 2 digmaan. Dahil naman sa kanyang nakita, wala nang ibang naisip pa itong si Simon kundi isang aswang ang asong yon. Lumapit siya sa dulo ng terasa at iniluhod ang isang paa at dito inasinta ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang putok ng arisaka sa buong lugar at sa pool ang maitim na aso. Natumba naman ito at nalaglag sa bubong, nagawa lamang sa yero. Kitang-kita niya naman ang pagbagsak nito sa bakuran ng bahay. Kaya naman agad siyang bumaba at lakas loob na nagtungo doon. May mga iilang kapitbahay ang nagising dahil na rin sa putok ng baril. Agad niyang kinatok ang pinto ng bahay na yon at gumawa pa siya ng ingay. Kitang-kita niya na may nakahandusay sa bahaging gilid ng bahay. Sa paglabas naman dito ng may-ari, ay agad niyang itinuro ang nilalang. Nagmamadali namang binuksan ng may-ari ang tarangkahan. Sa pagsilay nila, sa nilalang ay isa na itong lalaki na hubot-hubad at may tama sa leeg. Ngunit buhay pa ito at umakto pang kakalmot. Nasindak ng matindi ang may-ari ng bahay at sumigaw ito sa labis na takot. Dumating na rin ang mga taong nagising at tumambad sa kanila ang kakaibang nilalang. Mahaba pa ang kuko nito at nagpupumilit pang lumaban. Wala ding nakakakilala sa nasabing lalaking yon. Muling itinutok ni Simon ang kanyang baril at tinuluyan na sa ulo ang nilalang dahilan ng kamatayan nito. Nagpasya naman ang mga tao na sunugin ang nilalang na yon. Kaya naman hinila ito ni Simon at nilagay sa gitna ng kalsada at doon na ito inumpisahang sunugin. Ang pangyayaring yon ay nagbigay ng takot sa nayon. Dito nila nakumpirma na may aswang na gumagala sa kanilang lugar. Ayon pa sa ibang tao, hindi daw nag-iisa ang aswang na yon dahil may mga nagsabing 2 o 5 aso ang kanilang nakita. Kinabukasan ay nagpasya ang binata na puntahan si Mang Pedring. Nais niyang malaman kung ano ang dapat gawin sa nilalang na napaslang niya kagabi. Tugisin mo sila, Simon. Iyan lamang ang paraan upang matapos ang paghasik nila ng lagim. Gumamit ka ng sandata at mga pangontra laban sa aswang. Payo naman dito ng albularyo. Sa impluwensya ni Simon, ay agad niyang ginawa ng mga utos ang tao niya na maglagay na ng pangontra sa kani-kanilang tahanan. Nagtalaga na rin siya ng karagdagang tauhan at lahat ng mga yon ay pawang mga armado. Mahigpit niya namang ibinilin na huwag mag-atubiling paputukan ang mga kahina-hinalang nilalang. Ang mga taong kinuha niya ay ang mga nakalaban at naging kaibigan na rin niya sa sekretong sabungan ng mga tao. Siyempre malaking halaga din ang itinalaga niya upang mapapayag ang mga ito. Nagtataka naman ang kanyang mga magulang kung saan nakuha ni Simon ang mga tauhan na mukhang mga halang ang kaluluwa. Nagdahilan na lamang ito na kilala niya ang mga yon at ang mas mahalaga
ay maproteksyonan sila. Nagtanong din naman ang kanyang ama kung bakit ganoon siya katapang na harapin ang mga kakaibang nilalang. Tinapik niya sa balikat ang ama at sinabi nitong magtiwala na lamang sa kanya. Hindi kasi alam ng mga magulang niya na isa itong antingero. Makalipas ang ilang araw ay muling bumalik si Simon sa albularyo upang pabasbasan ang sandatang ipinagawa niya. Isang imbitasyon naman ang natanggap ng pamilya para sa isang kasalan. Nasa kabilang bayan pa ito. Bilang pakikisama ay sumama naman si Simon sa kanyang mga magulang. At naroroon si Magdalena at nangungulit na naman ito sa binata. Nagpatuloy ang kasiyahan sa mismong bahay ng lalaking ikinasal. Mga mayayaman ang naroroon at halos hindi na naman maisara ang mga labi ni Simon sa pagbibigay ngiti sa mga tao. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang pangamba na baka muling umatake ang mga aswang sa kanilang lugar. Habang tumatakbo ang oras ay hindi na mapakali si Simon. Kaya naman umabot na sa punto na pumuslit na siya habang nakikita pa niyang abala ang mga magulang sa pakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Bandang 10 oras na ng gabi nang makarating siya sa kanilang lugar. Napakatahimik ng kalsada. May mga tauhan si Simon na nasa paligid ng bahay. Wala naman daw kakaibang pangyayari ayon sa mga ito. Pumasok ng kwarto ang binata at dito humiga na sa kanyang kama. Napawi na rin sa wakas ang pangamba niya dahil napakapayapa na ng paligid. Ipinikit niya ang mga mata, ngunit ilang segundo pa lamang ay narinig niya na nagkakagulo sa labas. Dali-dali naman siyang lumabas at nagtungo sa may terasa. Nakatutok ang armas ng kanyang mga tauhan sa isang nilalang na nasa bubong ng kapitbahay. Kitang-kita ito ni Simon mula sa kanyang kinatatayuan. Isang malaking lalaki na may mahabang buhok na kulay puti. Tao man ang wangis nito, pero hindi ito pangkaraniwan, lalong-lalo na ang katawan. Natatakpan kasi ang itsura nito dahil nasa likod ng nilalang ang liwanag ng buwan. Tila kampante lamang itong nakatayo at humarap sa kanila. Ilang saglit pa ay bigla naman itong lumundag sa mga bubong hanggang nakalayo at naglaho na sa kanyang paningin. Dahil naman sa presensya ng nilalang na yon, ay nag-utos ang binata na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa paligid. Ramdam ng binata na hindi magandang pangitain ang nilalang na yon. Iba ito sa mga aswang na nag-anyong aso na namamataan ng mga tao. Pagsapit muli ng umaga ay sumangguni si Simon kay Pedring matapos niyang mailarawan ang kanyang nasilayan kinagabihan. Ay bumakas sa itsura ng matandang albularyo ang matinding pag-aalala. Diyos ko po, Simon. Hindi basta-bastang nilalang ang nakita mo. Posibleng isa itong gabunan. Nag-aalalang wika naman dito ng matanda. Gabunan? Uri din ba yan ng aswang? Tanong naman dito ng binata. Isa sa pinakamataas na uri ng aswang ang gabunan. Kadalasan ay sila ay pinuno ng isang pangkat ng mga aswang. Pero meron ding namumuhay mag-isa. Matalino at may kakayahang mag-isip ang gabunan na parang sa tao. Hindi sila ang uri na basta-basta na lamang umaatake. Pero kapag ginalaw mo ang nasasakupan nila, tiyak nagaganti ito at kahit ubusan pa ng lai ay hindi nito uurungan. Paliwanag naman dito ng albularyo. Ano pong sa tingin niyo, Mang Pedring? Kaya ko ba siyang labanan?
Muling tanong naman dito ng binata. Panig ng kabutihan ng katapat ng gabunan. Isa kang antinero, Simon. Kayang-kaya mo siyang harapin. Ang paniniwala sa iyong tangan at sarili, ang tangi mong sandata laban sa nilalang na yon. Tugon dito ng matanda. Habang bumabiyahe pauwi ang binata, ay bumalik naman sa kanyang alaala ang nabanggit ng matandang babae sa isla tungkol sa nakita nito sa kanyang palad. Ito na ba yon? Ito na ba ang sinasabi ng matandang babae? Tanong ng binata sa kanyang sarili. Sa pagdating niya naman sa bahay, ay sinalubong siya ng kanyang ina at naglilitan niya ito dahil sa pag-alis niya kagabi sa kasalan. Ngunit tila walang naririnig si Simon at dumiretso ito sa isang silid kung nasaan nakaimbak ang kanyang mga sandata. Pinulong din niya ang mga tauhan na maging alerto sa pagsapit ng gabi dahil anumang oras ay nariyan ang tangka ng panganib. Anong nangyari dito, Simon? Bakit parang sasaba kayo sa gyera? Paano ka ba nagkaroon ng mga sandatang ganito, anak? Tanong naman dito ng kanyang ama habang nagpupulong sila. Tay, hindi biro ang banta sa ating mga buhay. Mas mabuti siguro na lumawas muna kayo ni nanay. Wika naman dito ng binata. Anong luluwas? Bakit? Ano ba talaga ang nangyayari? Pagtataka naman dito ng kanyang ama. Tay, natatakot po ako sa kaligtasan nyo. Kaya mas maiging makinig kayo sa akin habang may araw pa. Pakiusap naman dito ng anak. Dahil na rin sa pakiusap at sa sitwasyong nakikita ni Gustavo, ay napilitan na siyang lumikas kasama ang asawa. Sa paglubog ng araw, ay hindi naman maiwasan ni Simon ang makaramdam ng takot. Sanay siya sa labanan pero ibang klase ito dahil hindi tao ang kanyang makakalaban. Pinalitan na ng buwan ang araw. Habang umaangat ito sa kalangitan, ay tumitindi din ang takot ni Simon. Hindi naman siya madasaling tao, pero ng mga sandaling yon ay makailang beses niya nang binanggit ang pangalan ng Diyos hanggang sa isa-isang naglabasan ang mga may itim na aso. Literal itong naglakad sa paligid patungo sa kanilang mansyon. Nagkasunod-sunod na ang putukan sa labas bilang depensa ng mga tauhan ng antingero. Dito lumabas na rin ang binata sa may terasa. Gamit ang mahabang baril ay pinaputukan niya ang mga naglalapitang aswang. Lumipas pa ang ilang minuto. Iilan na rin sa kanyang mga tauhan ang nadali ng mga ito. Dito niya nakita ang paglapa ng mga ito sa tao. Hindi rin basta-basta bumabagsak ang aswang sa isang tama lang ng bala. Inilabas niya na ang sandatang itak at nakipagbuno siya sa mga kalaban. Nasubukan niya ang lakas na taglay ng kanyang trabungko. Batid rin ni Simon na hindi siya natatablan ng mga kalmot nito. Para bang sobrang kapal ng kanyang kabal sa katawan. Pansin rin niya na bahagyang umiinit ang kanyang kwintas. Marami na sa kanyang mga tauhan ang bumagsak at may iilang aswang na rin ang napaslang. Umaangil ito at dahang-dahang umaatras hanggang sa muling nagpakita ang gabunan. Dito kinuha niya ang kanyang mahabang armas at tinutukan ang pinuno ng kalaban. Lumundag ito ng napakataas at sinalubong naman niya ito ng mga bala. Hindi man niya napabagsak ang nilalang na yon, ngunit nakaapekto pa rin ang mga balang tumama nito sa katawan. Matayog na tumayo naman ang gabunan at dinuro pa siya nito bago tuluyang lumayo
Kasama ang mga natitirang aswang, sa 20 tauhan ni Simon ay 5 na lamang ang natitira. Napaupo na lamang siya sa may lupa at napahawak sa ulo. Nag-utos siya na ipalibing ang mga bangkay sa lalong madaling panahon, samantalang sinunog naman nila ang mga bangkay ng aswang. Pero tila isang pagkakamali ang nagawa dito ni Simon. Maraming buhay ang nadamay. Muling kumonsulta ang binata sa albularyo. Nais niyang malaman ang kinaroroonan nito. Sa kagustuhan niyang wala nang madamay, ay gagawin niya ang lahat. Mahanap lamang ang gabunan. Subalit walang eksaktong lugar na naibigay ang matanda, kundi ang pagtugon nito na matatagpuan ang gabunan sa kagubatan. Inausap niya naman ang mga natitirang tauhan at dinagdagan ang kabayaran para sa serbisyo ng mga ito. Pero nanindigan ang mga tauhan na nais nilang sumama kay Simon sa paghahanap ng mga aswang. Balak ng mga ito na ipaghiganti ang kanilang mga kasama. Minsan isang gabi, biglang bumisita si Magdalena. Agad siyang sinalubong ni Simon at sinabihang hindi siya ligtas sa lugar na yon. Pinakiusapan niya ito na sa umaga na lang bibisita. Subalit tumawa lang ang dalaga at kinutya pa ang balitang aswang sa kanilang lugar. Tila hindi naniniwala ang babae. Nagpumilit itong tumuloy sa mansyon at tila napigilan ni Simon. Pinaparamdam talaga nito ang kanyang pag-ibig sa binata. Pinagbigyan na lamang ni Simon ang dalagang yun at pinakisamahan ng maayos. Doon pa sila sa may terasa pumwesto at bahagyang nag-inuman. Ngunit hindi naman halos umiinom ang binata at sinasabayan na lamang sa kwentuhan ang dalaga. Makalipas ang halos 2 oras ay pinauwi na ni Simon ang babae dahil sobrang lasing na ito. Inihatid nito ang bisita ng kanilang sasakyan na nasa labas ng mansyon. May tsuper naman itong kasama. Dito na umandar ang kotse at tumalikod na si Simon upang pumasok na sa mansyon. Ilang metro pa lang ang layo ng sasakyan ay biglang umatake ang 3 aso. Dito na sumigaw si Magdalena habang nakatakbo pa ang tsuper, ngunit agad din itong nahabol at nilapa ng mga asong yon. Mabilis namang tumakbo si Simon at sinugod ang mga aswang. 2 sa mga ito ang napabagsak niya at nakatakas ang isa, tangay ang braso ng tsuper. Nabalot ng dugo ang salamin ng sinasakyan ni Magdalena. Sa pagbukas ni Simon ng pinto ay tumambad sa kanya ang dalaga na naliligo na rin sa sariling dugo. Tanging panlulumo na lamang ang nagawa ng binata. Kahit kakaiba ang ugali ni Magdalena, ay naging malapit na rin sa kanya ito at hindi matanggap ng binata na itong uri ng kamatayan ng sinapit ng kanyang kaibigan. Matapos ang libing ng dalaga, ay mas naging determinado pa ang binata na tugisin ang mga aswang. Bitbit ang mga debateryang ilaw, ay sinuyod na nila ang loob ng kagubatan. Nasa 6 lamang ang bilang nila at punong-puno ng mga kargada, hanggang sa nakarinig sila ng ingay ng pagbubunyi. Noong una ay inakala nila na nagmula sa mga tribo ang ingay na iyon, ngunit nang kanila itong makita ay tila nayon na ng mga aswang ang kanilang natagpuan. Magkahalong tao at mga may itim na aso ang naroroon at nagkakasiyahan. Napansin rin nila
ang isang lalaki na may malaking katawan na pawang nakaiwalay ang upuan. Marahil ito na ang kanilang pinuno. Naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Nasa 10 metro ang pagitan sa bawat isa. Sa hudyat ni Simon ay sabay-sabay nilang binato ng pampasabog ang pangkat ng mga aswang. Nagtalsikan ang mga ito sa 5 pagsabog na magkasunod. Kahit ang pinuno noon ay bumaliktad sa kanyang kinauupuan. Sinundan nila ito ng pagratrat ng kanilang mga armas. Hindi man agad tinatablan ang mga aswang pero malaking balakid para sa kanila ang mga bala na tila ulan na humagupit sa kanilang uri. Subalit agad ding kumilos ng napakabilis ang mga iba pang kalaban at umatake na ito sa kanila. Sa pagkakataong iyon ay gumamit na din sila ng mga itak para na rin sa malapitang sagupaan. Nagkaroon man ng mga sugat ang grupo ni Simon pero hindi ito nagpatinag. Pinagtataga nila ng gusto ang bawat aswang na lumalapit. Habang para kay Simon ay tila baliwala na sa kanya ang mga naglalakihang aso. Naglakad naman siya habang depensa niya ay ang 2 itak. Hindi niya rin inalis ang tingin sa pinuno ng mga kalaban. Unti-unti itong nagpalit ng anyo at tumitig na rin sa antingero. Nang magkaharap na sila, nang malapitan ay biglang nagsalita dito ang gabunan. Alam ko ang posisyon mo sa mga tao. Isang maharlika na sinusunod ng lahat. Hindi mo ba ninanais na mas lumawak pang iyong nasasakupan? Tanong naman dito ng gabunan. Wala akong balak na mangalipin ng tao. Nais ko lang ang maginhawang buhay. Pero nang dahil sa mga katulad mong aswang, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang mga taong malalapit sa akin. Matapang na tugon naman dito ng antingero. Nakita mo naman ang kaya kong gawin. Bakit hindi tayo maging magkasangga? Isang maharlika at isang pinuno ng mga aswang. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa ng ating pinagsamang puwersa. Nakangiting wika dito ng gabunan. Hindi ako perpektong tao at ako'y makasalanan. Pero hindi ako demonyo na katulad mo. At kahit kailan, hindi ako makikiisa sa isang katulad mo. Galit na wika naman dito ng antingero. Kung ganon, malalasap mo ang bagsik ng isang pinuno. Matapang na tugon nito sa binata. Sumugod ito kay Simon nang napakabilis na ikinagulat naman niya. Nasangga niya ang hagupit ng aswang, ngunit tumilapon siya ng malayo. Sa pagbangon niya ay lumundag ng napakataas ang aswang na yon at dito niya na ito inasinta ng armas. 3 magkasunod na bala ang naitama niya sa aswang, dahilan upang sumulubsob ito sa lupa. Ngunit muling tumayo ang gabunan at hindi man lang nito ininda ang mga bala. Bagkus, napangisi pa ito na tila nasasarapan sa nangyari. Bagsak na rin ang 2 sa kasama ni Simon. Nag-aagaw na sa kanyang diwa ang desisyon kung aatras ba sila o magpapatuloy sa laban. Nang makita niya na nagtamo na ng maraming sugat ang 3 pang kasama nito, dito na siya sumugod sa mga aso at iniwan ang gabunan. Sumigaw naman ito ng atras. Sa pamamagitan ng mga pangpasabog ay nagawa nilang makatakas sa piling ng mga aswang na yon. Bago pa man sila tuluyang makalabas ng gubat, ay hindi na kinaya ng isang kasama ang mga sugat na natamo. Binawian na rin ito ng buhay. Umuwing bigo si Simon at nalagasan pa ng kasama. Dito na siya nagpasya
na lumaban mag-isa. Kahit gustuin pa ng mga kasama na sumama pa habang nasa kanyang kwarto. Napagtanto niya na hindi niya kayang talunin ng gabunan. Uubusin lang nito ang lakas niya. Walang silbi rin ang bala ng mga armas sa pinuno. Kaya naman nagpasya ito na hanapin ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng mutya. 15 taon na ang nakalipas nung huli niyang nakita ang matandang yon. Suntok sa buwan man, kung mahanap pa niya ito, ay hindi siya mawawala ng pag-asa. Napakalaki na rin ang pinagbago ng lugar na yon. Halos wala na siyang maalala sa kaayusan nito. Naroroon pa naman ang inupahan niyang bahay pero nabago na ito at isang pribadong lugar na. Umupo naman ito sa dalampasigan at ipinagpaliban muna ang paghahanap ng mauupahan. Mas iniintindi niya na makitang muli ang matandang babae. Maya-maya pa, may isang binatilyong lumapit sa kanya at nag-alok ito ng mauupahan. 9:00 na pala ng gabi, kaya naman pinagbigyan niya na ang bata. Dinala siya nito sa mga nakahilerang kubo na paupahan para sa mga dayuhan. Umalis na rin ang binatilyo matapos may turo kung saan siya pwedeng magbayad ng renta. Isang matandang lalaki pala ang katiwala sa paupahang yon. Kumuha naman siya dito ng isang kubo at binayaran ito ng buong 1 linggo. Abay, mapera ka palagi noo. Ni hindi ka man lang humingi ng diskwento eh. Wika naman dito ng matanda. Sige po, Manong. Tutuloy na po ako. Tugon naman dito ni Simon at tumalikod na, subalit bigla siyang natigilan. Minsan ay may nakatagpo ang aking kapatid na isang katulad mo. Mayaman, may tsura, maganda ang tindig. Pero ewan ko ba sa kapatid kong iyon kung bakit ginagawang masalimuot ang buhay ng binatang yon. Umiral na naman kasi ang pagiging babaylan eh. Wika pa dito ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Pakipaliwanag nga po. Pagtataka naman dito ng binata. Napakalaki ng pinagbago mo. Pero nakaukit na sa aking utak ang iyong mukha. Base na rin sa paglalarawan ng aking kapatid. Matagal na kitang hinihintay, Ginoo, upang ibigay sa iyo ang habilin ng aking kapatid. Sambit pa dito ng matanda. Isang kwadradong nakatuping papel ang iniabot ng matandang yon at bubuksan lang daw niya yon kapag mag-isa na lamang siya. Nagpaalam na rin ito dahil may aayusin pa sa kabilang kubo. Nang nasa kubo na ang antingero, ay binuklat niya na ang papel na yon. Nakasulat doon kung para saan ang mga salitang hindi niya maintindihan dahil nakasulat ito sa ibang lengguwahe. Nakasaad doon ang mga usal na gagamitin sa partikular na paraan: pangtigalpo, pantaboy, pamparalisa, puder at kahit ang pambasag ng bertud. Kinabukasan ay hinanap ni Simon ang matandang katiwala pero ayon sa babaeng nakatalaga ay 2 lang naman silang tagatanggap ng bayad at binatang lalaki ang kapalitan niya. 2 taon na rin nagtatrabaho ang babae doon pero wala siyang alam na may matandang empleyado. Lumabas na lamang si Simon at naglakad-lakad sa paligid. Sa araw ding yon ay umalis na siya sa isla at bumalik na sa Negros. Agad siyang dumiretso kay Pedring upang ipakita ang papel. Saan mo ito nakuha, Simon? Hindi biro ang mga usal na ito. Gulat na tanong naman dito ng matanda. Ewan ko po, Mang Pedring. Basta binigayan sa akin ng matandang lalaki doon sa isla.
Habilin daw yon ng kapatid niya para sa akin. Babaylan. Isang babaylan daw ang kanyang kapatid. Tugon naman dito ng binata. Mga usal na nagmula sa isang babaylan? Sauluhin mo ito at isapuso mo, Simon. Malaki ang maitutulong nito kontra sa mga aswang. Mariing wika dito ng albularyo. Kahit si Pedring na isang albularyo ay hindi alam ang karunungang yon. Pinag-aralan niya ang mga usal, ngunit hindi rin biro ang pinagdaanan niya dahil hindi maganda ang naidulot nito sa kanyang katawan. Ilang araw din siyang hindi halos makabangon dahil nakakaramdam siya ng matinding pagod sa tuwing sinasaulo niya ang bawat salita. Sa paglipas ng mga gabi ay may mga nabibiktima na rin ang mga aswang na labis nagpasakit kay Simon. 2 linggo ang lumipas. Muling bumalik ang lakas ng antingero at handa na itong harapin muli ang pinuno ng gabunan. Nilagyan niya ng poder ang buong mansyon at mahigpit na naghabilin sa mga katiwala na isarado ang lahat ng lagusan at wag nang lumabas pagsapit ng gabi. Dala niya ang 2 itak at mga pampasabog bilang sandata sa labanan. Bago pa man lumubog ang araw, ay umusad na itong mag-isa. Muli ay pumalit ang malaking buwan sa pagtago ng araw. Hanggang sa makarating na siya sa pugad ng mga aswang. Pansin niya na napakatahimik ng buong lugar. Pero may nakikita siyang mga tao na naghahakot ng mga kahoy upang gagawing siga. Ginagawa nila yon na hindi man lang gumagamit ng ilaw. Dito na pumwesto ang antingero dahil balak niyang pasabugin ang mga kubong naroroon. Hanggang sa sunod-sunod niyang inihagis ang 10 pampasabog sa mga kubo. Nagtalsikan ang gutay-gutay na katawan ng mga aswang. Nagkagulo naman ang lahat at nagpalit na ng anyo. Dito ay lumabas na rin ang pinuno nitong gabunan. Walang kalaban-laban ang mga aswang sa mga pampasabog ng antingero. Tila naging impyerno ang buong lugar na yon dahil sa pagkasunog ng mga kubo. Dito na lumabas si Simon. Lahat na sumugod sa kanya ay isa-isa itong tumitilapon dahil na rin sa usal na kanyang natutunan. Nanlaki din ang mga mata ng gabunan sa labis na gulat. Nagkalat ang mga bangkay ng aswang at iilan na lamang ang natitira, dahilan upang magalit ng gusto ang pinunong gabunan. Wala kang pinagkaiba sa mga maharlikang tanging hangad lang ay salapi at kapangyarihan. Isa ka ding tuso. Galit na wika dito ng pinuno. Huwag mo kong itulad sa kanila dahil lumalaban ako para sa tama. Sambit naman dito ng antingero. Kayong mga natitirang aswang, humayo na kayo at ipagpatuloy ang paghasik ng lagim. Utos dito ng pinuno sa mga alagad nito. Nagharap na ang 2 sa gitna ng nagliliyab na mga kubo. Nagtagisan sila ng lakas, kukulaban sa itak. Tila mga bakal na nag-uumpugan. Nang matamaan ng suntok si Simon sa kanyang sikmura, ay tila yumanig ang kanyang mundo. Dito na siya nag-usal ng puder sa katawan. Sa muling pag-atake ng gabunan, ay inundayan niya ito ng usal pamparalisa. Dito napatikluhod ang aswang at umangil ng malakas na tila nilalabanan ang mga usal ng antingero. Naging pagkakataon niya naman ito upang mataga ng ilang beses ang katawan ng gabunan at nagbitiw ng tigalpo dahilan upang tumilapon ito sa nagliliyab na kubo.
Nagpupumiglas ang gabunan sa pag-alis niya sa apoy na yon at tumambad kay Simon ang sunog na kalahating mukha nito. Galit na ito at umiikang sumugod. Dito na lumuhod si Simon at buong lakas na tinaga ang tuhod ng gabunan at sinabayan pa niya ulit ng tigalpo. Muli itong tumilapon sa apoy na agad niya namang hinagisa ng pampasabog. Tumilapon muli ang gabunan na tinadtad na ng sugat ang buong katawan. Sa mga sandaling yon ay napapangiti na ang antingero. Paulit-ulit niyang tinitigal po ang nilalang na yon na nagmistulang basahan na tumitilapon na lamang kung saan. Sa muling pagtayo nito ay lumaylay na ang isang kamay nito dahil na rin sa pagkakabali ng buto. Sinubukan pa ng aswang na ibalik ang nabaling buto, ngunit bago niya ito nagawa ay sinugod na siya ni Simon dahilan upang tumalsik ang balikat nito. Napatikluhod muli ang gabunan at umangil ito ng gusto. Ano ngayon, gabunan? Sige, tumayo ka dyan. Paghahamon pa dito ng antingero. Nakatagilid na ang katawan ng aswang at hinihingal na ito. Senyales na nanghihina na iyon. Napansin ni Simon na may dinukot ito sa tadyang na isang batong itim. At dito, nag-usal ang aswang, ngunit nag-usal din ang antingero at nabasag ang bertud ng aswang. Dito na natigilan ang nilalang at bumakas sa muka ang kawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang malutong na suntok ang natamo nito mula sa antingero dahilan upang tumalsik ang isang pangil ng gabunan at bumagsak ang katawan sa lupa. Bilang panghuli ay buong lakas na hinagis ng antingero ang gabunan sa nagliliyab na apoy. Umangil ng malala ang gabunan at kahit anong pagpupumiglas pa nito ay hindi na ito nakawala pa sa init ng apoy. Animoy sumasayaw ang nilalang na yon sa impyerno hanggang sa tuluyang mawala na ang boses nito. Isang masaganang umaga ang hinarap ni Simon habang nasa terasa ng bahay. Inutusan niya si Ignacio na ayusin ang kanyang mga gamit dahil susunduin niya na ang kanyang mga magulang. Sa pagbabalik ng mag-asawa sa mansyon ay nagbalak pa ang ina nito ng isang piging. Subalit, pinigilan na ito ng binata at inamin sa magulang na mabigat sa kanyang pakiramdam na makakita ng mga bisitang puro lamang pagkukunwari at nagpapasiklaban lamang ng kanilang mga kayamanan. At dahil din sa piging na yon ay nagsimula ang pag-iral ng mga aswang. Ngunit isang malaking katanungan kay Simon kung papaano nayanggaw ang dalaga. Posible kaya na may nakapuslit na aswang sa nagdaang kaarawan ng kanyang ina? Dito nagpatuloy si Simon sa kanyang buhay at hindi niya malilimutan ang unang karanasan sa mga aswang bilang maharlikang antingero na lumaban kontra sa pinunong gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nakatadhana sa isang bagay na hindi man lang natin lubos maisip. Wala man tayong ideya kung ano at papaano. Pero ang magsumikap na alamin ang mga bagay na malayo sa ating nakasanayan ay nagbibigay sa atin ng kapaliwanagan kung bakit ang tadhanang ito ay nakatalaga sa atin. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento. Okay, opinion ko, grabe. Sino ang hindi bibilib dito kay Simon?
Grabe, speechless ako dito, kabaryo. Siguro nararamdaman nyo pag bandang dulong part. Talagang madiin yung salita ko kasi talagang grabe. Isipin mo, dun pa lang parang kinilabutan ako nung nalaman ko na babaylan pala yung matandang yon. Diba? Yung nagbigay ng mutya ng buhaya, ngipin ng buhaya. Isipin mo, babaylan. Diba? Hindi naman alam ni Simon kasi wala naman siyang alam talaga sa lihim na karunungan. Hindi ko rin masabi kung paano nasabi nung matandang yun na si Simon yung karapat-dapat, pero para sa akin wala naman tayong dapat pagtalunan. Nakita nyo naman yung ginawa ni Simon. Diba? Although, tama naman yung title natin na binigay niya na Maharlika. So, yun nga, tinutukoy dito na nahanay si Simon sa pamilyang Maharlika. Kumbaga, yung, alam niyo, di ba, dati yung mga panahon, wala kasing eksaktong taon to, pero feeling ko sobrang tagal na nito. Di ba yung mga panahon dati na pag ikaw yung nakakaangat dun sa lugar o baryo ninyo, tapos, yun nga, totoo yung kasabihan na pag yung parang yung bahay mo may pangalawang palapag nung panahon na yon, parang ikaw yung pinakamay kaya doon. Kaya kung susumahin, Maharlika, saka yung mga kaibigan pa nila purong ganun. So doon, lupit lang. Wala akong masabi. Saka si Tandang Pedring, ewan ko anong naging role, pero pasok sa akin daw na matandang albularyo, no? Although hindi niya alam yung, pati siya nagulat nang sinabi ni Simon na galing sa babaylan yung papel na yun, no? So, para sa akin, ang ganda rin doon. Tapos yun nga, ang malaking tanong kasi rito, sino yung lalaking nakita ni Simon sa isla? Diba? Yun yung pinakatanong dito, hindi na lang yung nayanggaw eh. Yun. Kasi, alam ni Simon na hindi niya naman kayang talunin talaga yung gabunan. Si, ano bang pangalan nun? Nawala sa isip ko. Basta yun. Alam niya, diba, sinabi niya na hindi ko rin kakayanin. Kumbaga, uubusin ko ng lakas ko rito. Diba? So, yun, nung nalaman niya na ang daming usal na nagamit, yung ano na lang, pambasag ng bertud, grabe yun. Saka yung pamparalisa. Grabe to. May kwento na tayong ganito na about sa trabong ko ng buhaya na nakakonsagra din. Nandyan lang yun, siguro last 2 months ago. Pero grabe rin tong si Simon. Hindi rin ako basta-basta makapagbigay ng komento eh. Kasi alam niyo yun, sa sobrang ganda, parang ang hirap magsambit kasi baka mamaya negative yung dating. No? Ayoko naman ng ganun. Yun nga lang, nakakalungkot na matay si Magda. Saka still binata tong si Simon. Natapos na yung kwento natin. Binatang binata. No? Grabe, 35 na to nung panahon na yun. So yun, paano? Hindi na ako magpapahaba ng komento. Hanggang dito na lang, kabaryo. Kayo gusto kong magkomento para mabasa ko, tapos babasahin natin yan next upload. Shoutout tayo. Yan. So, yun. Muli, salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel namin, ang tito ko. Kwentong Baryo, tapos Kwentong Kalakbay. Saka yung isa, yung kwento ni Kabaryo, yan. Yun, so sana supportahan nyo palagi yung tatlong yan. And then, yun nga, paano ba sasabihin to? Sana yung mga nakikinig, no, yung umabot dito sa puntong to, tapos nag-enjoy naman kayo, pakipindot na rin ang subscribe natin para naman, alam niyo yun, di ba? Para wala namang bayad yun eh, yun na lang, no? So, yun. Tapos, pa-like and share na rin ng video. Yan. Marami pa. Ano ba lang to? Wala pa to sa one part na kwento ni Simon. Lahat ng storya natin ngayon, grabe yan. Titindi. Pansin nyo rin, di ba? Mula gabunan, parang purong gabunan to. Lahat. Ang dami. Iniisip ko na lang paano kung nagsama-sama tong mga to. Di ba? So, yun. So, kayo nang bahala. Hanggang dito na lang, kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.